Okay, magandang umaga po sa ating lahat, no? At andito na naman po tayo sa Share Your Morning Devotion. Isi-share po natin ang ating devotion ngayong umaga. At para tayo po ay lumas, maging matatag, hindi lang po ang makikinig, kundi lalo po ako, no? At pero bago ang lahat, kape. Kape muna tayo. Napakasarap kuminom ng kape pag umaga. Bago tayo dadako sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos sa umagang ito. Upang makilala nating lubos ang kanyang salita at mamuhay tayo ayon din sa kanyang salita. So, kukunin natin po ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay sa Joshua. O sa English po ay Joshua. Mas kilala po ito si Joshua sa English kaysa sa Tagalog. Sa Tagalog po ay Josue, pero dapat Tagalog tayo. Dahil nasa Tagalog po tayo. Josue chapter 1 verse 5 po hanggang no. Sorry. Verse 1, chapter 1 verse 5. Joshua chapter 1 verse 5 to 8 hanggang 8 po. Simulan na po natin ang ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw yung manguna, o Holy Spirit. Hayaan mong ikaw yung tumalakay ng aming pong topic ngayong umagang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Glory to God. Ito po ay tungkol po sa panahon po ni Moses. At itong panahon na ito ay si Moses po ay wala na, patay na. Namatay na, kinuha na siya ng Diyos. Tapos na yung mission niya. At ngayon po, dahil tinakas ni Moses o pinalaya ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, kaya po ay nung namatay si Moses, ang itinilaga ng Diyos bilang maglilid sa milyong katao sa wilderness ay ang ating bida ngayon, si Joshua. Siya po ang sinabi ng Diyos na mamumuno. Sabi niya sa verse 2, patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa Ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi ni Moses. Yun. So, ang sabi ng Diyos, humanda ka na, Joshua, sapagkat sa iyo ko ibibigay ang pagiging leader ng Israel patungo sa Promised Land. Ikaw yung maghahatid sa kanila sa Promised Land. Kaya sa Joshua chapter 1 verse 5, ang sabi ng Diyos sa kanya, parang ganito, no? Joshua, sabi ng Diyos, bilang isang leader, kailangan mo ay ito. Dapat malaman mo na kapag ikaw ay inihirang ko, ang unang-unang makikita mo, walang makagagapi sa iyo. Verse 5. Walang makagagapi sa iyo habang ikay nabubuhay. Ang ganda po, no? Ang sabi ng Diyos sa kanya, pangako ng Diyos sa kanya, walang makakatalo sa'yo, walang makagagapi
Ano po yung ibig sabihin? Sa nakikita ko po, ito salita ng Diyos kay Joshua ay salita na kaligtasan. O kasi nga hindi ka magagapi, sabi ng Diyos. Kapag tinanggap mo ang pagiging leader sa mga Israelita, ang sabi ng Panginoon, hindi ka magagapi habang ikay nabubuhay. So, yun po yung sinabi ng Diyos. Ang pinanggagalingan ng kaligtasan, parang ganito, paraphrasing. Ang pinanggagalingan ng kaligtasan, Joshua, ay ako, ang Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya. So, kaya lang, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 5, ay walang makakagapi sa iyo habang ikay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, ni hindi kita pababayaan. Ito po ay isang bagay na nagbibigay ng lakas ng loob. So, sa atin po pagiging, ako po bigyan bilang ama ng tahanan. Pinanghahawakan ko rin itong salitang ito bilang leader din ng aking pamilya. At leader din po ako ng isang congregation na hinawakan ko, Divine Will Church. Kung kayo po ay walang sinisimbahan, dumalo po kayo sa araw ng linggo. Alas 10 po ang start namin. Doon po ito sa Captain Villarreal, doon sa may bakery, sa may Alphamart, Lopez-Haina, bago dumating ng PLDT paggaling kang Lopez-Haina, Captain Villarreal po. Nasa kanan po ito paggaling kang Lopez-Haina. O, punta po tayo. Hindi raw siya magagapi. Ang galing, no? Ang galing ng Diyos. At papatnubayan niya, sasamahan niya si Joshua katulad ng pagsama niya kay Moses. So, alam nyo, sa verse na ito po yung pinakadakilang pangarap ng tao. Meron ka bang dreams? Meron ka bang pangarap sa buhay? Meron ka bang gustong marating? Huwag ka magatubiling lumapit sa Panginoon bilang gusto mo rin maging leader. Gusto mo, may pangarap mo rin maging pastor, leader ng church. Huwag ka magatubiling sabihin ito sa Panginoon, sapagkat ang pinakadakilang trabaho o posisyon ay ang pagtawag ng Diyos sa atin, katulad ni Josue. Dakilang posisyon ang isang pagiging leader para sa Panginoon. Alam nyo, kapag tayo po ay naging leader, ang buhay natin nagiging meaningful. Nagiging mahalaga kapag tayo po ay naging meaningful. Dahil, bakit nagiging mahalaga, pastor? Dahil sasamahan tayo ng Diyos. Ayan ang sabi, sasamahan tayo ng Diyos. Magpakatatag ka, sabi dito. Walang makagagapi sa iyo, papatnubayan kita katulad ng patnubay ko o pagsama ko kay Moses. Yun ang sabi ng Diyos. Wow, ang ganda. So, itong salitang ito, isang salita na parang magulang, no? Magulang sa kanyang anak. Anak na wala pang muang sa mundo. Parang gano'n, no? Parang gano'n, wala pang muang sa mundo. Parang almost baby pa siya na ito ang gawin mo, anak, ito ang gawin mo, anak. Sinasabihan siya ng Diyos. Si Joshua. At sa verse 6,
Ang sabi dito, magpakatatag ka at lakasan mo. Kay Joshua po sinasabi ito, Josue. Sinasabi ng Diyos, magpakatatag ka sa verse 6 at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupang ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. So pinangako na pala ito ng Diyos sa kanilang ninuno, kaya kailangan matupad. Kahit anong mangyari, kahit wala na si Moses, kailangan matupad. Matupad ito sa pamamagitan na itinatalaga ng Diyos na isang leader, walang iba kundi si Joshua, si Josue. Magpakatatag ka, Josue. Ang ganda. Yung sinabi ng Diyos na magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Kapag po tayo ay biniyayaan ng Diyos bilang isang leader o bilang hinirang ng Diyos sa kanyang ubasan, kailangan po matapang tayo. Harapin ang lahat ng pagsubok, trials na gumagapi sa atin. Pilit tayo igapi, pilit tayo ibagsak. Pero ano sabi ng Diyos? Sasamahan kita. So, ano yung natatakot natin? Kung ang Diyos nga, kung ang Diyos daw ang kakampi natin, sino ang kalaban natin? Eh di wala. Kaya, okay lang, no? Magpakatatag tayo at huwag tayong matitinag. Lakasan natin ang ating loob sapagkat ikaw ang mamumuno. Parang ganito, Joshua, sa bayang itong sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, pagsakop ng mga Israelita ayon sa aking pangako sa ating mga ninuno. Kilang opportunity yon. Yung sinabi ng Diyos kay Joshua na magpakatatag at lakasan mo ang loob, dahil sure na yun sure na yun na magtatagumpay siya. Ito yung landas, ito yung path, ito yung lalakaran na sinasabi ng Diyos kay Joshua. Lakasan mo lang ang loob nyo at magpakatatag. Sa akin, the greatest opportunity, isa sa the greatest opportunity na piliin tayo ng Diyos bilang isang leader. Piliin tayo ng Diyos bilang ikaw ang nais ng Diyos. Hindi lang leader. Piliin tayo ng Diyos na bigyan ng blessing. Blessing po yun Blessing yung maging ikaw yung piliin o hirangin ng Diyos. Ano pa yung hiling ng Diyos kay Joshua? At hiling din sa iyo to. Hindi lang po kay Joshua. Sa umagang ito ay hinihiling din ng Diyos ito sa iyo. Ang hiling ng Diyos sa atin, magpakatatag tayo at magpakatapang. Lakasan natin ang ating loob. Alam mo, sa araw-araw na naririnig natin, wala ang mahalang gasolina, mahalang bilihin, hindi maganda ang takbo ng ating pong mundo sa panahon natin ngayon. Yung sweldo talaga maliit Ang liit ang sweldo natin, ang sweldo ng mga manggagawa ngayon. Kaya anong aasahan natin kundi ang pagiging matatag sa Panginoon at laksan natin ang ating loob. Yun lang po yung puhunan. Para po sa Panginoon. Alam mo, Joshua, ang puhunan lang dyan ay ang lakas ng loob at tatatagan. Yan lang ibigay mo sa akin. Sasamahan na kita. Yun yung ibig sabihin Sasamahan na kita, Joshua. Sapat na sa akin na ang paglakas ng iyong loob, makita ko na matatag ka at hanggang sa lupang pangako, the promised land, kasama niyo ako. Wow. Parang ganito, no? Yung maramdaman mong
sa araw-araw kasama mo ang Panginoon, isang malaking opportunity yun, isang malaking pribileyo sa atin. Yung nakikita mo, God supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yun lang yung nakikita mong sinusuplayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Ay sapat na yon upang tayo ay maging matatag at lumakas ang loob. Yun lang po ang puhunan. Sa verse 7, ano po sa verse 7? Basahin natin. Basta't magpakatatag ka, duktungan natin ng Joshua para maintindihan natin. Magpakatatag ka, Joshua, at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang sumususuway sa anumang nakasaad doon. Pag hindi sumuway si Joshua, ano sabi ng Diyos sa karugtong na babasahin natin ngayon? Kapag hindi ka sumuway sa anumang nakasaad dito, ikaw ay magtatagumpay saan ka man magpunta. Yun yung pinakamaganda eh. Saan man tayo dalhin ng ating kapalaran, no? Sabihin na natin salitang kapalaran. Saan man tayo pumaroon, ligtas tayo. Ligtas tayo sa Panginoon. Tagumpay tayo sa Panginoon. Ano yung ibig sabihin sa verse 7? Anong pinakamahalagang nakita mo? Obedience. Kapag tayo ay masunurin sa Panginoon, hindi tayo sumusuway sa Panginoon, bakit mag-iisip ang Panginoon na hindi tayo samahan? No? Kahit na sa madilim na parte, no, yung mga tao, mga kaibigan natin, kapatiran natin, iniiwan ka niyan eh. Pag sa madilim na parte, kasi yung mga kaibigan natin, parang anino natin yan sa liwanag, no? Andyan siya, no? Pero pag dumilim na, makikita mo, wala na yung anino ng iyong kapwa na tumutulong sa'yo. Pero ang Diyos, dahil siya ang buhay, siya ang liwanag, sa madilim na parte, liliwanag siya at makikita mo yung anino ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing talagang anino, no? Huwag mo natin sabihin literal na anino. Ito po yung pagdapandama. Madadama natin na kasama natin ng Diyos. Hindi katulad po ng tao. Madaling magsawa po ang tao kapag wala na po, no? Kapag wala na po na makuha ang tao, iiwanan na tayo. So verse 8, ito po yung isa pa sa verse 8 na magana. Huwag mong kaliligtaan sa basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. 3 beses sinabi sa verse 9. Verse 9 na to eh. Alam nyo, sa pagiging Kristiyano, pagiging makadiyos natin, ang hindi dapat mawala sa atin bilang isang mga Kristiyano ay ang salita ng Diyos sa bibig at sa puso at isip natin. Sa isip, sa salita at sa gawa. Walang bagay sa Bible na mga propeta, followers of Christ na nagtagumpay
na hindi kasama ang salita ng Diyos. Lahat po ng nagtatagumpay, ang kasama nila ang Panginoon at ang salita ng ating Panginoon. Kaya tayo po nagtatagumpay. Kaya huwag mawawala. Ano sabi dito? Huwag mong kaliligtaan. Pag sinabi huwag mong kakaligtaan, ibig sabihin, prioridad mo. First priority mo, ang salita ng Diyos sa buhay mo. Siya yung magbibigay sa iyo ng kasaganahan ng buhay. Siya yung magbibigay sa iyo ng blessing. Siya yung magtatawid sa iyo sa mga bagay na hindi mo kayang tawirin. Siya yung magbubuhat ng mga burden mo sa buhay. Ang salita niya ito. Ang salita ng Diyos. Kaya huwag mong kaligtaan na basahin ang aklat na ito. Ang salita ng Diyos, ang kanyang kautusan. At ang sabi dito, araw at gabi, pagbulay-bulayin mo ito. Meditate night and day. So, pag sinabing meditate night and day, study the Word of God. Pag-aralan mo. Huwag ka maghihinawa. At ang sabi dito, kapag ginawa mo yan, hindi mo kinaligtaan na basahin ang salita ng Diyos, hindi mo kinaligtaan na i-meditate night and day, araw at gabi, matutupad mo ang lahat na nakasaad sa pangako ng Diyos. Na magiging masagana ka, matagumpay ka sa iyong pamumuhay. Tandaan mo, ang bilin ko sa verse 9, ano sabi ng Diyos? Ang pinaka-the best ay magpakatatag tayo at magpakatapang sa ating pong buhay. Hindi dapat mawala ang salita ng Diyos sa ating buhay. Pag-aralan araw at gabi, dahil ang taong puno ng salita ng Diyos, filled with the Holy Spirit, ang mararanasan niya. Mapupuno siya, mapupuspos siya ng Espiritu Santo. At ang katapusan nito, kapag ikaw ay puno, magiging masagana ang iyong buhay. Magiging madali ang buhay. Yan ang ibig sabihin. Magiging madali ang buhay natin. Kahit na magkasakit tayo, pagagalingin tayo ng Diyos. Kahit hirap tayo, makikita mo may darating na blessing. Yun po yung ibig sabihin ng Diyos. Ako ang bahala sa'yo. Yun po yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Tagumpay. Laging nakasunod tayo sa kanyang salita. Magandang umaga po. Sana po naunawaan nyo at naiintindihan nyo at naging blessing sa inyo ang kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa umagang ito. Nawa ang lahat na nakinig ng iyong salita ay mapabless, mapatnubay nyo at samahan nyo sila, kami, sa araw-araw ng aming gagawin, Panginoon. Ikaw yung maging Commander-in-Chief namin, O Diyos. Ikaw yung maging manibela ng aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, sa maghapong ito, maging kasama ka namin sa anumang bagay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Binabasbasan ko kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Sumainyo ang malaking supresa ng Diyos sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. God bless you all!